Sa Cebu City naman, sinawing palad ang isang senior citizen matapos matrap sa nasusunog ditong tahanan. Si Jessie Atienza sa sentro ng balita. Nakunan pa ng residenteng si Isaac Valderrama ang nasusunog na bahay na katapat lang nila sa Barangay Tisa, Martes ng umaga. Maririnig pa ang mga putok ng linya ng kuryente. Agad rumisponde ang BFP sa nasusunog na bahay. Inabot ng kalahating oras bago tuluyang naapula ang apoy. Pero hindi nakaligtas mula sa sunog ang isang senior citizen na bedridden. Ayon sa Cebu City Fire Station, sinubukang iligtas ng pamilya ang biktima. May kasama naman siya sa bahay. Unfortunately, hindi na siya na-save dahil natutulog siya sa on the ground floor. Yung anak niya at saka yung asawa ng anak niya ay nasa taas, and then hindi na nung they are trying to rescue the father, malaki na yung apoy, hindi nila kinaya. That's why it prompted them to jump na lang sa terrace para masalbar din sila. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng sunog. Samantala, ibinahagi naman ng Cebu City Fire Station na 9 lang ang naitalang sunog nang dahil sa LPG sa loob ng 2 taon, habang mahigit 200 ay dulot ng electrical ignition. People are still patronizing substandard electrical appliances, no? Despite our information drive relative to the wag natin tangkilikin sana yung mga substandard na mga decurenting appliances. Doon sa in terms of, kasi bibili ka ng refill pagpapat mo yung sinindi mo. Just make sure, number 1, authorized sa Solane distributor, may kompleto ng mga signage. Kahit yung maliliit na tindahan, meron silang signage. Authorized Solane distributor. And of course, pag bumili ka, ginagawa nila yung tawag namin yung 7-point safety check. So this includes yung timbang, tama yung timbang niya, and then also chine-check din for leaks yung tangke. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.